Hindi rin nga nakaligtas sa fake news at pambabatikos ng Duterte supporters ang ICC. Makakaapekto kaya ito sa kaso ng dating Pangulo? Yan ang special agenda report ni George Cahiles. Marundob ang naging tugon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagka-aresto at pagharap sa ICC. Sa mga protesta man, This Philippine president took his own citizen and surrendered him to the ICC, a kangaroo court, a court that has no respect from the international community. o sa social media. Sa Konstitusyon ng Pilipinas, pinoproteksyonan ng karapatan ng bawat Pilipinong magpahayag ng kanilang saloobin at kritisismo sa pamahalaan. Pero ibang usapan na raw kung ito ay sadyang pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news. Very obvious that more fake news are lingering. Maybe because of the present situation regarding the arrest of former President Duterte. Mismong ang ICC at judges nito hindi nakalampas sa mga pag-atake at pagpapakalat ng fake news, bagay na maaari raw mag-backfire kay Duterte. At yung mga atake sa korte at sa judges ay posibleng tingnan ng korte bilang Article 70. Kung maituturol yung o ma-trace yung Article 70 sa mga Duterte o kay Rodrigo Duterte na ipinag-utos according sa kanyang either instructions or for his benefit, posibleng silipin ito na dagdag kaso kay Duterte. Sa Article 17 ng Rome Statute, nakalista ang mga paglabag sa pagpapatupad ng hustisya ng ICC, kabilang ng pagganti sa mga biktima at mga west ng ICC sa paggampan nila sa kanilang tungkulin. Ang mga pag-atake raw sa mga biktima at mismong sa ICC, maging ang mga protesta sa lansangan bilang suporta kay Duterte, ay maaari raw magpakita na hindi ligtas ang muling pagbabalik nito sa Pilipinas sakaling hilingin niya ang interim release o pansamantalang paglaya sa korte. Sa ICC, mas clinical, mas malayo, o sabihin na natin dun sa init, at mas mahinahong mapag-uusapan yung mga issue. Hindi yung magkakagulo lang lalo kapag nag-trial. Kaya yung nangyayari dito sa Pilipinas ay posibleng tingnan ng mga judges na clearly it would be the interests of justice to proceed with the hearings of this case before the ICC. March 17, 2019 o 6 na taon na ang nakakaraan nang opisyal na kumalas ang Pilipinas mula sa ICC sa utos ni Duterte. At maaaring mag-boomerang din raw ito sa dating Pangulo. Sakaling makonvict si Duterte sa kasong crimes against humanity, hindi nito maa-avail ang option na makulong siya sa Pilipinas dahil hindi na nga miyembro ang bansa ng ICC. The practice is he's going to be detained in the jail facilities of a member state which can comply with international standards on the quality and standards of jail facilities. No? Kaya most of the time, yung mga ICC convicts, they serve time sa European countries like Norway. Sa huli, nasa kamay na raw ng ICC ang kapalaran ng dating Pangulo, batay sa mga ebidensya at testimonyang ilalatag sa mga pagdinig. Karapatang hindi raw naranasan ng mga pinatay noong kasagsagan ng gera kontra droga. Para sa agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel.